Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. May buntag kaganda di oro mga ka-angel. Good morning dito sa Pilipinas. Mayong buntag sabdiya sa gawasan nasod.
nga buntag sa ilaha karon. Mayong hapon, mayong gabi, maayong udto sa inyong tanan diha sa inyong himutangan karon kung asa man mo. Nakabutang karon mga kaigsunan diha sa gawas sa nasod. Nagyapon, welcome mga ka-Angel sa tuang Angel News Patrol Morning Edition. Ako gyapon ang inyong ubos nga alagad, Angel Rose sa Kiatson din niya magkikuban kanino hantod alas 8 kapin kung kulang. Nga naman kapin kung kulang kay nakasugod ta mga ka-Angel. Alas 7 kapin na pod. Alas 7 medya na ta nakasugod umiga na dunay mga technical adjustment nga mo ang gipang himo dire sa among studio. So muna mga ka-Angel, kumusta og amo mga panghinaot nga nakakamong tanan sa kabaskog kapiska sa panglawasan ni mga oras. Lahat binabati natin na magandang umaga at magandang hapon, magandang gabi diyan sa inyong kinalalagyan ngayon. Oras sa natin alas 7:29 na mga ka-Angel. Ato din bulyadahan ang katuang mga news headlines karong buntaga. At before that mga ka-Angel, ato sa pangumasta ng katuang mga kaigsunan diri sa Dakbayan sa Cagandiro. Then ubos gyapon kita sa modified enhanced community quarantine. So atong gipanginaot nga kita sundon gyapon nato ang katuang mga dapat sundon mga ka-Angel aron nga di kita mautang sa alanganin. Kuno na gyapon ta magsuot og face mask og face shield samtang na kita sa pampublikong lugar. Og atong hatagan og pagtagad usab ang mga gihatag nga pahimangno sa kanato ang ato ang mga LGU og ato ang mga kagamhanan mga ka-Angel. So diri karon sa Dakbayan sa Cagandiro ang amo ang weather nindot mga ka-Angel. Hayag ang amo ang paligid karon. Kagahapon na mga alas 3:30 malakas ang ulan diha sa syudad. Party-party lang ang ulan mga ka-Angel, portion ba? Pag abot ako diri sa Tablon, way ulan mga ka-Angel. So, kwan lang ta kaning wag lang nating kalimutan na magdala ng mga panangga sa ulan. Maliban sa pagdala ng QR code, mga exit pass, mga face mask, face shield. Dala din tayo ng mga panangga ng ulan mga ka-Angel kay pagdating ng hapon, medyo ang ulan ay hindi na magpipigil sa kanyang gusto. Gusto niya buhos. Buhos talaga. So muna mga ka-Angel, ang amo ang sitwasyon karon diri sa syudad sa Cagandiro og padayon gyapon ang mga random checkpoint mga ka-Angel sa mga kapulisan. Alang niya tong katong walay mga suot nga face mask, walay mga exit pass, walay mga ID mga ka-Angel. Kato sigurado to sila, sisitahin to sila sa kapulisan. Sorry ta sa ato ang mga balita. Uloan sa ato mga balita mga ka-Angel, bulyadahan na nato. Oy, wala man ni gawas ni. Bulyadahan na nato ang uluan sa ato mga balita karong buntaga. Bueno, sa balita ni Totong Sampas, uluhan pa lang ni mga ka-Angel, uluhan pa lang. Doon na daw sa handler sa manok, asiko patungod sa pagbaligya ang syabo. Di lang day manok ang gihawiran. Then sa ikaduha niyang report, sa babae ang giharas gamit ang sundang sa silingan. Namo na ni Ron. Samtang ulang balita na ito mga ka-Angel lokal. 705 katao vaccinated na sa COVID vaccine apan natakdan gyapon mga ka-Angel sa COVID. Sama bagay nato ni. Samtang ulang balitang nasyonal kay balo i-share sa Israeli medical expert at akong katabang sa pagtubag sa COVID pandemic matod ni Galvez. Samtang uluhang balita gawa sa nasod, the US og allies
giandam ang sanksyon na batok sa Russia tungod sa paghilo kang Navalny. Samtang sa atong sports news, Ricky Real Embiid gipamulta sa NBA og $35,000. Samtang sa ato ang balitang showbiz ay natapos na ang second dose sa COVID. Sa ato ang balitang espesyal mga ka-angel, bisikleta daw nga di na kinanglan og balansihon. Imbento daw sa China. O nindot sa China baka sige sila og imbento. Sa maraming kauluan sa itong mga balita karong buntaga mga ka-angel. At ang hingpit nga sa itong mga balita karong taon sa akong pagbalik. Standby kay mga nabuhi sa ta mga kaigsunan. Okay, balik ta mga ka-angel. Sa atong pagpanuguban sa Angel News Patrol na Morning Edition. Uban sinong alagad Ross Kiatson Dinya. Uban sa ato ang mga reporters karong mga orasa mga ka-angel. Atong hulaton nagatong mga sa paon sa maning nagsiwil sa ako ang sa pa be ako saning ano ni mura magnaamay kuan. Nara. Mag-nice. Atong mga news reporters nga naka-augment karon sa gawas kabahin mga ka-angel. Atong hulaton ang ilahang mga reports. Aron ato masaran unsay ang mga panghitabo diri sa Kagan na de Oro sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sulod sa 24 oras mga ka-angel. So diri sa Pilipinas alas 7:36 na sa buntag. O diya sa inyo karon sa gawas sa nasod. Sa may mga oras ninyo karon diya. Samtang nagpanikay-sikay kamo diya mga ka-angel. Ato sa paminahon ang buhatan sa pag-asa mga kaigsunan. Atong paminahon karon nasa linya nato si Ma'am Los Mercado, ang weather specialist sa pag-asa Mulugan, El Salvador. Ma'am Los Mercado, mayong buntag. Salamat o may buntag sa kaninyo din. Sa mga pakikinig now sa Angel Broadcasting Radio o sa mga pakikinig ng weather update karon adlaw market. Adunay active na tropical depression pero nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Na ganing lastes sa Lamprong Manlawa na may gilayon na 2,460 kilometros. Sila kang dapit sa Southern Luzon. Dili sini makapisto bisan atang dapit sa tong nasod. Samtang ang localized thunderstorm pa rin pagyapon kini mo'y makapikto tibok sapit sa Mindanao. Din karong adlaw adon ay maayo na weather condition din histong dakyan or tibok dapit sa Mindanao. Gawas lamang adon ay mga kalipat at patak mga pagulan labi na sa mga bukid na dapit. Epekto sa localized thunderstorm sinatik ng hapon or sayo sa gabi. O ang coastal areas palibot sa Mindanao hapsay nga to na strangan ng kondisyon sa kadagatan. Dala sa mga hangin gikan sa Watan na ito na sa Watan kasasang kareksyon. Ang kainiton suwada itong presyo karon sibukan na umabot sa 33 degrees Celsius. Oras karon alas 7:36 na sa buntag.
gikan diri sa Pag-asa District, Mulugan Elsa City, Luz Mercado reporting. Daghang salamat, Ma'am Los Mercado. Okay, you're welcome. Bayno namati mga kaigsunan si Ma'am Los Mercado. Gikan sa buhatan sa Pag-asa. So walay mga weather disturbance mga ka-angel, naay na siplatan pa na dili pa kani makaepekto sa lakad sa tuag nga panahon karon gawas lamang sa panalugdog o kapag ulan-ulan panahon sa kapunon diha sa diri sa atong kalangitan mga ka-angel. Pero ato gyapon gipahimangno mga kaigsunan nga ay gyud kalimot dala og payong ha. Kalo mga jacket aron nga muulan manggaling. Medyo makapanalipod na kita mga ka-angel. Mapanalip na nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kagulingon. Kaya bawal magkasakit. Pero bawal gyud magkasakit mga ka-angel. Kung magkasakit ka karon mga panahon na pastilan, pandemic pa ta niya, makasakit ta di na kita ka lihok-lihok mga kaigsunan. Di na ta ka pangita, di na ta ka panghanap buhay na unsaon naman lang. Muna nga atong dasigon nato mga kaigsunan nga likayan gyud nga magkasakit kay pastilan. Wa tay ipalit og tambal. Niya naman tay ipalit og tambal di ta katrabaho. Kung makatrabaho man galing ta, limitado gyapon naton trabaho. Gumikan kay pandemic man lagi kita karon, di ba? Muna pa pertiging lisura mga kaigsunan. So, niya sa linya nato ang ato ang news reporter. News reporter si Totong Sambas mga kaigsunan. Ang atong chief of reporters. Lantaon tag unsahay yahang na bit-bit o na lughit karon mga balita. Atong paminawon bitong. To. Yes, yes, Angel Rose. Pero Sige. kung itong nakuha, kalisigitan ko rin yapon sa Baita Supervision. Dinagdanay na makalilisan human kini. Sa maran kini ang duwa sa mga susunod. Lagi kabutyag batod pa na kasabot sa mga wire. Sadyang dinagdanay kini dinaksalay kini sa mga gitat sa mga kapulisan. Sadyang di mo ang Baita Supervision. Pusong sa pagtanungo ni Police Captain Alan Caineo. Dito sa mga buwatan sa police station na Batacandag. Ang operasyon diha kini mo sa higher tambo na kandig bayan sa Cagayan de Oro kadapon sa amon. Gibudyan na ritan kini ang duha ka mga suspetado. Na nagpatuusan nga buyer sa kapunsan o kini dito lulan kini ang pulis sa ukusatan di kuwang siya mo. Nabanong usab ng kantidad na ako 500 pesos. Nakuha usab sa posisyon sa ilang posisyon ang 5 kapagitin siya mo. Kita usab sa binupan na si Christian Arsula yang kinibagdoy o trabahante kini sa usakat Pilorin o kini usab si Joy kapaktin kung yang kinirabin. Baik uno anyos kini o usab kini ka-handler sa manok. O wa itabot ka kung kinsa ang galaw nini mapunta kini nakuhaan usap gilapon o lain siya mo din sa duha ka mga suspect mukabat o 20 kasasi na nakuha silang posisyon na balor usap na di ba naman ang market value na 20 piso sa karon magatubang na kani sumha sa kasong 9165 comprehensive bank na at 2000 kini nga sa dinapan kapag nagkagul karon sa police station makasadod sa mabukdaw last eda. Samtang sa laing bahin na Angel Rose mula sa ikutay na strada po sa Japon ng mga balita sa kapulisan Japon. Dili tilaw at adlock sa usa ka debate sa maong reklamante uman kini di kalhan kinusunggal sa ilang sulilan. Nako. Wala gitabog yan ang pangalan sa maong sulilan na ang maong reklamante na mahilatag sa pangalan ng Bonita Paleng-Paleng. Residente kini sa Puro 4 Barangay Gusa ni Siyudad Cagayan de Oro. Kubay sa report na itong nasarad dibutyan. Ibo lang kini nakalapas kini maong reklamante sa panom lang laman na mais. O sa pitila laman ka mga minuto, nagkalaris kini.
ano nga, kini makaagwal pa tungod sa high blood siguro ng sinilang. Ikuha gini og taas na sudan. Og nagsinggutan, gawas kay ako kang tignason. Ala. Kanon nila din nagura-wara lagi kaning maong sinilang niya. Yung bakit tao nagka-adlock kini maong reklamante na sinunod pa. Yung dangot kini sa project tanod, arang masitop kini ng sinilang. Lagi kabutyag na tagbaras-baras kini. Og halos kadulon kiti basong lagi kini maong reklamante. Tungod lang sa tanom. Yes. Oh, manigbas na dayon tungod sa tanom. Kini sa project tanod. Og dito, ang mga reklamante, kabutyag matod pa, hindi lang sila nakalapas sa mga pila na kadapa na nagtanong og mais apan kasakit sa mga silingan. Busa ang kaso karon, dito na karon sa mga lupon o sa dugang pausag na disposisyon. Mga kata, mga kata po report na ito lang, nakalangan sa akin yung tanan, ako si Ingel Papeng Tamas na ito, live sa Ingel Broadcasting News Online. Thank you very much, Tutong Samba, sa imong news karong buntaga. Ha? Grabe mga kaigsunan, kay nakalapas lang gamay. Sa iyahang kamaisan, ay dalaan nagsundang dayon. Medyo init yung ulo ko sa atong mga kaigsunan. Ang mga katawhan ko, medyo mainit ang ulo mga ka-angel. Gumikan sa atong sitwasyon isab nga agoy ginoo ko. Pastilan, unsaon na ba nato ni? Ala, sige, kanunay lang na nato. Kanunay lang nato. Di man ang mga kaigsunan nga doon na rin mga panahon. Abot yun ang panahon nga maka-recover kita ang tanan. Maka-recover ta. Dili tanan panahon isab nga naa kita sa kaharuhay. Dili, maabot sa panahon mga kaigsunan nga sabtas mga kalisod apan inanara. So parang ligid mga kaigsunan ang kinabuhi. Mura og kining ligid nga nasa ibabaw, nasa ilalim ng kaugma o sunod adlaw nasa ibabaw ka na naman. Alas 7:45 na diri sa Pilipinas mga kaigsunan. Atong inanaw na reports karon ni Angel Boy Tutong Samba sa may noon. Balik pa kang Tutong Samba si noon. Iprensyal siya. Medyo ka bagot-bot na ni mga ka-Angel. Paminaw ta kung sa iyang nindot nga balita ni Pren. Pren. Sige, bra. Karon nga gahapon nga adlaw. Nana, adi system na? Ha? Nanay, adi system dia sa Libo na? Oo, nana. Sige, padaan. Kani sugdan sa Kapihan. Barangay Kapihan. Barangay Silepon. Mambong. Langka. Palabukan. O Pungol. Obo sa pagdumalan ni Mr. Maricar Sumbal. O Hazel Jessica Pabila de la Piña. Okay. Kalit manawala si Efren. Nalubat siguro si Efren Boy. Atong balik-balikan si Efren mga kaigsunan sa iyahang report karong buntag gabi. Medyo nalubat si Efren mga kaigsunan siyang ID system. Sige. Standby lang, Pren. Ari na ta sa ito magkabalita mga kaigsunan. Bolyadahan ta ang katong magkabalita karong nga buntaga. Bisa sa nagpadayon na pagkabakuna ilabi na sa Cagayan de Oro City, miabot na sa 705 katao ang natakda na gyapon sa COVID-19. Kinisubay sa report ni City Epidemiology Dr. Joey Ritoya sa gipahigayon nga daily press briefing sa Cagayan de Oro City.
sa pagsugod sa pagbakuna hangtod kagahapon June 21, 2021, miabot na sa 705 katao ang natakda na gyapon. Migawa sa record nga sa maong nga ihapa 491 ang nabakunahan sa Sinovac o ganaa sa 20 katao ang nabakunahan sa AstraZeneca, 7 ang gikan sa Pfizer, 5 sa Sputnik o 2 sa Sinopharm. Apan gitinaw ni Dr. Ritoya nga bisan natakdan sila sa COVID, bisan na nabakunahan na, gamay lang ang porsyento sa critical o severe. Sa record usab nga nakita nga ang pinakadaghan nga natakdan mao ang mga babae sa edad 30 hangtod 39 anyos og 97 sa mga babae og 84 lang sa lalaki. Sa edad nga 40 hangtod 49 nasa 56 ang babae og 4 kung 44 ang sa lalaki. Sa edad nga 59 mga ka-angel, nausab sa 42 sa babae o 34 ang lalaki, apan usa ka lalaki ang namatay. Sa edad nga 60 pataas, sa 98 ang sa babae o 101 sa lalaki o 8 ka babae ang namatay o 4 ka lalaki. Dugang pagtinaw ni Rituya ang namatay sila gumikan sa dunay ang mga comorbidities sila o gadili tungod sa baksin ang ilahang gikamatian. Subli nga gipahinomdom ni Rituya nga bisan na bakunado na padayon gyapon nga obserbahan ang ilang mga kahimtang mga ka-angel. Sa pagpadaan sa itong report, kinala magsulob yun og face mask, shield, og kanunay para makalikay sa infected sa COVID-19 na mga ka-angel. Sa atong kabalitang ka-nasyonal, before that mga ka-angel, atong paminahan karon balikan nato si Efren Silucia, siya ang report kay naputol to siya kaganina mga ka-angel. Efren? Ang national ID system sa gobyerno karon nagsugod na sa libuna alang sa pag-ID karon nga gahapon nga adlaw. Og nagsugod kini sa barangay Kapihan, barangay Silipon, Mahambong, Nangka, Palabukan o Bumol. Obo sa pagdumala ni Mr. Maricar Sumbal o Gasel Jessica A. de la Piña o IC Municipal Register. Ang uban barangay maghulat lang sa ilang schedule. O ang na-schedule nga barangay mo adto lang sa likod sa bagong munisipyo building sa likod sa Libuna, Bukidnon. Sa laing balita, Mantikaw Barangay, Taod, Sitio Maripusa, Mantikaw, matod ba ni Dr. Risma, ang naigo sa ASF o aduna nais unom ka municipality as of Monday, kagapon, June 21, 2021. 44 ka barangay, tibuok, Misamis Oriental, ang napiktado nga lugar. Dr. Risma, matod pa, 375 million ang gialokate sa mga farmer. I-release. Apektado sa maong virus. Inay sa Efren Silucia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much, Efren Silucia. Sa atong pagpadayon mga ka-angel, arita sa atong balitang nasyonal.
Matod pa dakong tabang sa gobyerno ang i-share nga makahibalo og best practice sa tulo ka Israeli medical expert sa paggatubag sa COVID-19 na pandemic sa nasod. Personal nga gisugat ni baksin na Cesar Carlito Galvez sa NAIA Terminal 3 sila sa dihang miabot ang kini sa nakalabayng Domingo. Ang tulo ka Israeli medical expert gipangunahan ni Abraham bin Sakin, Deputy Director General sa El Chilob Medical Center, Adam Elstein LTD o Dapna Sigula Consultant, pa Healthcare Policy ang Innovation. Gawas kay Secretary Galvez sa kauban na sabniya kami sugat sa mga foreigner medical expert sila sa DOH sa Dr. Maria Soledad Antonio, Nera Balsam, Deputy Chief of Mission Israeli Embassy. Mato ni Galvez nga tulo ka expert dagikan sa Israel sa Ministry of Health na sila sa nasod dagikan sa June 20 hangtod na June 25. Matod pa ni Galvez ang mga i-share nga kahibalo nila makatabang sa pag-fine-tune sa ongoing vaccination sa rollout sa gobyerno. Gusto usab sa gobyerno nga masayran ang mga best practice nga giatiman sa nasod sa Israel sa COVID-19 pandemic nga posible nga ma-replicate dinhi sa nasod. Samtang lakip sa nasgutan sa himuong konsultasyon meeting ang efficient rollout o gasip handling sa mga baksin. Makig-meeting sab ang Israeli delegation sa pipila ka mga top medical expert sa nasod. Nakatakdang mo bisita sa pipila ka vaccination sites sa Pilipinas sa mga ka-angel. Alas 7:55 na mga ka-angel. Sa pabinahon ng report ni Drew Sanoria. Sayang report karong mga buntaga mga ka-igsonan. Manahon ta si Drew Sanoria. Drew! Drew? Drew? Yes. Sige, go ahead. Ay, pag hilom-hilom niya. Particular kita sa agura karon sa na kung kita na nakita na ang bisitan sa mga balita wala ini dako na problema sa mga taong sigarol ang manok lupig kay asawa may pang manok kay pero yung pangdirbing ng manok pero pang active makabubuhan. Matod pa sa asawa may pang yung manok kay vitamins. Nabay vitamins. Siyempre sa iyang asawa, pero kagahapon, pagpauli sa tag-iya sa maong manok na pang-derby, pag-uli, kasi manang manok kay pati ang sisi sa iyang manok na hinitan na ginadalak sawa may lupit sa ito. So, apel pa ang siniya nga itang bilang nga sa tukod sa iyang manok, apel sawa may lupit. Itabo kini sa bandang alas 5 kapil ang kulang. Sila ang siktima nga si Arnold Sagandami Jr. Vincent ang kanigol mulok yun sa panghuang Diyos na kasaan sa Dayan Brexit. Ang kaso karo, direktor na sa intelligence para sa sigang pang bisita. Maka na ito nakuha na report, isa na lang isa pong repisyon. Ako, Pedro Danoya, nag-report live sa broadcasting news online. Daghang salamat Pedro Drew Sanoria sa imong report karong buntaga. Wala gilauyan na to mga ka-angel ang iyahang manok. Balik ta sa atong mga balita mga ka-angel. Arita sa atong balitang internasyonal.
Matod pa gipangandaman karon sa Estados Unidos ang bag-o nga sanksyon sa ipahimutang ipahamtang nga kontra sa Russia. Kini dunay kalabutan sa gihimo nga paghilo kay Kremlin critic Alexei Navalny. Si Navalny bilang kritiko sa Russia na President Vladimir Putin nga giaresto kaniadtong bulan sa Enero sa dihang miuli sa Russia human naka-recover sa poisoning. Matod ni US President Joe Biden, National Security Advisor Jake Sullivan kinahanglan na silutan ng Russia sa gihimo nini. Nauyunan sa Amerika o European allies nga pabayron ang Russia sa paggamit sa chemical agent kontra sa ilang katawhan. Nauyunan nasairan nga kinadtong bulan sa Marso gisultihan sa Amerika ang direktor sa Russia sa FSB Security Agency human ang paghilo kay Navalny. Oras sa data magkakadyan, alas 7:59 na sa buntag diri sa Pilipinas. Ato tas laing nasod mga ka-angel. Atong kapaminahon sa bangga report ni Angel Rick Balibria, ang atong news correspondent na gikan sa laing nasod mga ka-angel. Lantawon ta ang report ni Angel Rick Balibria. Rick, ano ba si Rick? Magandang araw mga ka-angel. Mga nagbabagang balita dito sa Amman, Jordan. Isang sikat na TikToker dito sa Jordan na si Amar Borini at kanyang asawa ay patay sa naganap na aksidente kamakailan lamang. Ang kanilang anak na si Elena ay malubhang nasugatan sa naturang aksidente. Nakikiramay ang hari na si King Abdullah II sa pamilya Borini at agarang ipinag-uutos ng hari ang ilipat sa King Hussein Medical Center ang bata para sa kaukulang lunas. Samantala, isang kagimbal-gimbal na balita. Isang 21 anyos na babae ang pinatay ng ama dahil lamang sa mababang grado na nakuha nito sa pinapasukang universidad. Namatay ang dalaga sa halos 1 oras na walang tigil na pagpapalo ng ama sa pamamagitan ng kawad ng kuryente. Nahuli naman ang salarin kung saan inamin ang kasalanan at siya ay natulan ng murder ni Criminal Prosecutor Judge Muwafaq Obidat. COVID-19 update naman tayo dito sa Jordan. Nakapagtala ng 311 bagong kaso ng COVID-19 ang kaharian at siyam ang namamatay. At karamihan sa mataas na kaso ay sa kapital Amman. Rick Balibria nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services sa Amman, Jordan. Salamat Rick Balibria sa imong report gikan diha sa Amman, Jordan. Standby mga ka-angel sa atong dugang pang mga balita karong buntaga. Atong oras alas 8:02 na sa buntag mga ka-angel. Padayta sa atong mga balita karong oras sa mga ka-angel. Areta sa atong balitang sports. Pinagi sa atong sports reporter nga si Ricky Rial mga kaigsonan. Atong paminahon ang report ni Ricky Rial sa iyang report. Rick? Si Champion Eden Sonsona huli sa bypass operation sa Jensen. Arestado ng mga kapulisan si General Santos City si dating World Boxing Council Champion Eden Sonsona. Nahuli si Sonsona sa sinisagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa lugar. Ayon sa report, sangkot ang dating WBC champion sa bintahan ng illegal drugs at matagal nang minamanmanan ng mga pulis. Huling lumalaban si Sonsonas noong March 17, 2021 sa General Santos City kung saan natalo ito kay Rimar Metoda ng Cagayan de Oro City. Magugunitang noong Mayo 2015
nang masungkit niya ang WBC International Super Featherweight title matapos ang technical knockout win laban sa Mexican prospect na si Adrian Estrella sa Mexico. Noong 2010 naman, nang makasama siya sa undercard ng bakbakan Manny Pacquiao-Joshua Clottey fight sa Arlington, Texas, kung saan pinabagsak niya si Colombian Mauricio Pastrana. Kini ang inyong Angel Patrol, Ricky Rial, para sa Angel Broadcasting News Online. Daghang salamat Ricky Real sa imong report karong buntaga mga ka-Angel about sa sports news mga kaigsuonan. Samtang sa tundugang sports news mga kaigsuonan, abanti na padulong sa Eastern Conference Finals ang Atlanta Hawks. Human nga ma-knockout nila sa Game 7 ang top seed nga Philadelphia Sixers sa 103-96. Tungod din makaengkwentro sa Hawks ang paabot nga Milwaukee. Sugod sa ilang best of 7 na series sa Huwebes. Kini ang ikaduhang beses nga nakasulod sa Eastern Finals ang Atlanta sulod sa 50 ka tuig. Daghang observers ang nagtuo nga dili moabot ang mas patang team nga Hawks sa ilabi na ang kalaban nila sa Sixers nga dunay duha ka bigating all-star player nga sila si Joe Embiid nga maoy MVP, runner-up og si Ben Simmons. Pero sa dula kagapon wa saba mapugni sa Sixers sa iyang diskarte sa opinsa ni Trey yang bisag una medyo hina yang start kung star point guard. Sa pagtapos nagbuhos si Young og 21 puntos sa kauban na ang pinakaimportanteng tulo kung 3 points sa gawas pa sa 10 ka-assist aron napildihon ang Sixers sa atubangan sa ilang mga pan. Naguna sa punto sa Hawks si Kevin Huerter nga nagtatapos og 27 puntos sa iyang seasons high para sa iyaha. Mga ka-Angel. Alas 8:06 na mga ka-Angel dito sa Pilipinas. Arisata sa balita ni Inday Palanga Richel sa iyahang showbiz news mga ka-Angel. Pinaanta si Richel Tilaka sa iyahang showbiz news. Jel. Second dose sa COVID-19 sa US. Nakompleto na ni Ai de las Alas ang iyang COVID-19 vaccination. Sa iyang Instagram, nagpost kini og larawan human nga madawat niya ang ikaduhang dose sa Pfizer vaccine. Gipahimuslan sa komedyante ang pagpabakuna samtang nakabakasyon sila sa iyang bana nga si Gerald Sibayan. Una nga nadawat sa duwa ang bakuna kaniadtong Mayo sa dihang nagbakasyon sila para makauban sa aktres ang anak nga si Sean Nicolo. Nauna na nga gipahayag na sa US na kini magpabakuna kay green card holder sad kini. Igahin na lang sa uban ang mga bakuna para unta sa iya dinhi sa Pilipinas. Para sa ato ang balitang showbiz, kini si Rachel Tilakas para sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much Rachel Tilakas sa imong report. Sa atong kapagpadayon mga ka-Angel, good morning kang Luelan Wenceslao Bueno. Nakatunghay siya, nakalantaw siya kanato kan nakarong oras sa mga ka-Angel. Ganon din si Ma'am Nene Sigo dyan sa may Las Piñas City, Burnaby Compound, Las Piñas City. Kumusta mo diya?
Kumusta si Luelan? Asa mo ka na sign karon lan? Di asa man patangan karon. Pero sa ito magpadayon mga ka-angel, ato sang balikan ng atong mga balita karong buntaga. Balikan na to si Inday Richel mga ka-angel. Ulba sa si Inday Richel. Kaganina si Efren Boy karon Inday Richel na pod. Sige, ito pa pinahon ang balita nga espesyal ni Richel Tilakas, mga ka-angel. Kaya doon ako na bisikleta nga dili na ibalanse, kundi imo ng sakyan na. Besag unsang style mga ka-angel. Paminahon ta si Richel Tilakas. Jel? Nga dili kinahanglang balansihon na imbento na sa China. Human nga mawad-an og balansi og mahulog sa iyang bisikleta, usa ka engineer gikan sa China ang nakaimbento og bisikleta nga dili na kinahanglang balansihon. Giimbento sa Chinese engineer nga si Hui Jun ang self-balancing bicycle. Human siya makaangkon og minor injuries sa iyang nawong tungod sa aksidente sa pagbisikleta. Sulod lang sa 4 ka bulan, gigahi ni Hui Jun ang iyang weekends para imbentuhon ang self-balancing bicycle nga migamit og bag-ong teknolohiya nga accelerometers og gyroscopes nga dunay kakayahang mamonitor ang lihok sa bisikleta aron dili kini matakilid ug matumba. Sa tabang sa lithium battery, kaya sa bisikleta nga balansihon ang kaugalingong pagdagan man o nakaparada. Bisag sabitan og bugat nga butang ang usa sa mga handlebar niini, dili kini matumba. Gawas sa kakayahan niini nga magbalansi, duna pa kini RGB depth sensing camera nga dunay lidar sensor nga kayang makadetect sa mga bato o bisan unsang nakaharang nga butang aron makalikay sa aksidente. Si Hui Jun nagtapos sa China University of Electronic Science and Technology kaniadtong 2018 ug kabahin siya sa Young Genius program sa usa ka sikat nga smartphone brand sa China. Para sa balitang espesyal, kini si Richel Tilakas para sa Angel Broadcasting News Online. Salamat Richel Tilakas sa imong bugnaw isab kay nga report mga ka-angel. Perting bugnaw bugnaw kay tingog mga ka-angel. Daghang kay siya og mga fans sa iyang programa. Tungod sa kabugnaw siyang tingog. Kung gusto niyo mainit-init nga tingog, padre mo paminaw sa amo. Diri kay manager Ryan Molo. Gadir sa kuha kay amo mga tingog. Murag dilagan luya. Bugnaw. Okay. Sa atong pagpadayon mga kaigsunan. Napamatay showbiz news diri ato na lang ning idugang pod sa balita ni Angel Richel Tilakas. Sa matod pa mga kaigsunan na kompleto na ni Ay de las Alas ang iyang COVID-19 vaccination. Sa iyang Instagram nagpost sa kini og arawan human nga madawat niya ang ikaduhang dose nga Pfizer vaccine. Gipahimuslan sa komedyante ang pagbakuna samtang nakabakasyon na sila sa iyahang bana sa nga si Gerald Sabayan. Unang nadawat sa duha ang bakuna kaniadtong gabayo sa dihang nagbakasyon sila para makauban sa aktres ang anak nga si Sean Nicolo. Ano na nang gipahayag sa US na kini ang bakuna nga green card holder usab sila mga ka-angel. Gani na lang
igahin na lang uban ang mga bakuna para unta sa iya dinhi sa Pilipinas mga kaigsunan. Wala man sumpay ito manager, wala naman Mara matong katong mga hingpit nga asoy sa atong mga balita karon buntaga mga ka-angel. Hunyo 22, 2021. Samtang ang pinakandindot nga balita karong buntaga kinutlog gikan sa balasahon ni Galatian Kapitulo 1 versikulo 7 mga kaigsunan nag-ingon. Matod pa Tagalog ni ha. Ako lang gibisaya. Pero Tagalog ni pagkasulat mga ka-angel. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita lamang ay ang mga naligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Galatian Kapitulo 1 versikulo 7 mga ka-angel. Ito'y pinakanindot o pinakabagong balita nato karong buntaga gawa sa ato mga balitang mga espesyal, sports, national, local, uban pa mga kaigsonan. Pero sa ngalan sa mga news writer si Chin Sulugan, ang editor ng sa newspaper dito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga kaigsonan. Manay among news writer. Nagalasab sa mga reporters mga kaigsonan na sila si Drew Sanuria, Efren Salasia, Sel Tilakas, si Ricky Balibria ang atong news correspondent sa Jordan. Ag si Totong Sabas ang atoang chief of reporters. Ako ay tagapagbalita Angel Rose sa Kiat Sondinya. Salamat mga ka-Angel. Arisata sa pagka naglantaw ka na ito karong buntaga be. Atong lantaw ng atong cellphone. Dire na sa cellphone na manager kay medyo dol-dol sa kuha. Mga po sila si Ma'am Nene Sikoy diyan sa may Bernabe Compound, Las Piñas City. Luwelan Wencesla Bueno Iswatsi. Berhelio Sambas ang atong chief of reporters. Nakalantaw ka na ito mga kaigsunan. Sila ang naglantaw ka na ito karong mga orasa. Samtang diya sa may Jordan atong kumasa ng atong mga kaubanan diya sa buhat. Sila si B. Bianca, Rick Valibria. Wala naman to sila manager kato sa atong uban sila si Robinson Sarabria. Napay isa. Mura og wa pa gyud sila. English. Sige, pagkatag ka ng may mo English nga newscaster. Atong hayron siguro si may balan nila karong pila ka bulan, pila ka semana. Mangita taog English newscaster mga kaigsunan kay gusto nila dito sa ibang bansa nga nay Tagalog. Mabitaw nga Tagalog mi dire kay ang ilahang request po dito nga kanang namay Tagalog dia. Para nga makasabot sa mi dire ka mga naa sa gawa sa nasod nga mga dili Cebuano. So nami news nga Tagalog edition sa hapon mga kaigsunan. Okay, gusto nila nga makarinig po og mga Tagalog nga mga balita. Gikan ka na mo dire kay kung buot gyud may mga Tagalog nga mga news desk ka Manilaan mga kaigsunan, pero ang gusto magud nila nga dire sila naminaw sa MOA, dire sila naglantaw. Tagalog ang balita. Muna nga nami Tagalog nga balita. Di usahay ang among mga sinultihan sinasagol-sagulan sab namin ng Tagalog. Sinasagol-sagulan ba? Hinahaluan namin ng Tagalog minsan mga ka-Angel. Para naman yung mga listeners, mga viewers natin dyan sa ibang bansa. Hindi magmahay po. Hindi magtatampo sila. Lalo na ni Ate Mila. Sige Ate Mila, hindi man pa nakasipot sa Ate Mila mga ka-Angel. Alas 8:17 na sa Pilipinas mga kaigsunan dire sa Tablon. Ay kining amo ang studio ni mutang diri sa Pedro Tarok Pactol Building Purok 2 sa Tablon, Cagayan de Oro. Anya kami sa room number 4 mga kaigsunan. Para lamang sa Tablon, Cagayan de Oro ha.
Para sa atong pagkadayon, narita sa mga, humanaman na ito nabati ang mga nasa atong Facebook, sa atong live, mga ka-angel nga naglantaw ka na ito. Anyway, ato sanday panghinauton o batiin natin ay mga kaigsunan nato diya sa kamerkaduhan sa Cagayan de Oro ha. Ato mga sa kasangkayan ha. Ato mga alalay dyan sa may barangay 34 o 35. Ato mga kaibigan dyan mga kaigsunan. Nag-warlo daplin, nagsige naglantaw samtang nasa trabaho pero di man ga-comment. Sige. Diyan sa may merkado sa Kugon, Carmen, na Puerto og Bulwa. Ingon man sa Agura. May buntag sa atong mga kaigsunan diya sa maong palengke. Umasa atong mga market vendors. Market vendors mga kaigsunan. Gapon nas nakasuroy ko dito sa merkado sa Kugon mga kaigsunan. Medyo traffic na ba dito? Dapita. Medyo kung musulod ka sa palengke, nakayon ko nga mo nag-normal man gyapon. Pandili lang normal dito, nagsulod nimo taga pangayoan ka QR code. Di ka makasulod og wala kay QR code unya. Ganyan to, pwede kang mo sulod bisan asa, mo gawas bisan asa pero karon dili na mga ka-angel. Gawas sige ka sa sakto nga gawasanan kay naa na may mo check sa QR code. Pero normal gyapon ang pagpamaligya sa atong mga market vendors. Normal gyapon ang ilang pagpamaligya mga ka-angel. Gawas lang magsuot gyud og face mask. Ang atong mga katindahanan na sulod sa merkado. Nandiya sa ato ang gawas nga bahin sa merkado. Gyapon medyo naka-obstruct. Paninigi pareha kani ato mga ka-angel na normal pa ang ato ang panahon. Katong wala pa pandemic ba? Medyo happy ang atong mga market vendors dia. Lipay sila mga kaigsunan, sometimes sila na maligya. But karon mga kaigsunan, pastilan in town. Pero sige lang, anaron na nato ng atong kagalingon mga kaigsunan nga ingon ini nga sitwasyon kay wala gina sa gikaingon nato kaganina nga dili tanan panahon nga medyo haruhay ang atong pagpanlihok-lihok. Karon niabot gyud ang panahon mga ka-angel nga naatas pandemic. Daghan naman ang mga pandemic ang mga nanlabay mga kaigsunan. Kagaya na itong kung abtan nga halos sa 8 ka bulan ang init way ulan. Ang nangamatay ang mga tanom sa tibuok Mindanao. Uga ang yuta, nanliki ang mga kayutaan nito mga panahon na mga ka-angel. Huwag makaon ng atong mga kaigsunan. Pero lahi man kanya ito, pwede man ka mo lihok mga kaigsunan, pwede ka mo gawas bisan asa. Baka diskarte ka, kaya may mapugong di mo. Kato mga panahon ng mga ignonta pandemic mga kaigsunan. Mga kalisdanan nga may abot atong mga higayona. Mga karon lahi mga ka-angel. Lahi ang panahon karon. Una ning pandemic nga COVID-19. Wa na kay trabaho, wala pa kay kita kay sarado baligi ang mga tindahan, sarado ang mga dagkong kumpanya. Way trabaho na magani trabaho pero by shifting. Shifting mga ka-angel. Bahin-bahin og oras. Muna lagi dapat kita manganda magkita kanunay mga kaigsunan sa atong pagpakabuhin ning kalibutan kay wa kita kahibaw og unsay atong dangatan og unsay atong masalubong ato matagbo mga kaigsunan nga mga kalisdanan sa atong pagpakabuhin ning kalibutan. Bueno, oras na to alas 8:22 na sa buntag. Arisata sa nagasulog silang adlaw na tawhan. Ato ginang makanunayon nato nga mga paggabati sa tanang nagsulog silang adlaw na tawhan. Niyan to nga Domingo, Father's Day man. Grabe, dunay nagregalo og litson. Asa ba na ako to nakita sa akong kamag-anak nga litson ang ilang handa sa Father's Day. Naglaway-laway gigo mga kaigsunan. Asa ba ka to mulagay kaya
Sa bato nga ako nakita lagi, akong kamag-anak nga naglitson sila kay Father's Day. O, perte lami mga kaigsunan tanaw noy. Ang likod sa litson nagsinaw-sinaw. Oh, Father's Day na itong Domingo. By the way, belated happy birthday sa tanang nga mga happy birthday naman. Sa mangkoy. Sige, diretso na itong birthday ni. Oh, Father's Day to akong gisgutan kanina. Belated happy birthday sa tanang saulog sa adlaw natawang ka mga kaigsunan, mga siguro daghan man siguro ako ng gadumdum sa ako kay sige kasalapid na ako nila mga ka-angel. Okay, naay daghan gyapon nagbati sa ako og belated happy Father's Day. Happy birthday! Oh, ang ako mga salamat day ha. Salamat sa ako mga kabat, sa ako mga classmate. Nag-greet sila og Happy Father's Day. Ako nga mga siyempre ang akong wife, ang ako nga mga anak nga nasa Manila mga kaigsunan. Happy birthday! Ilan na lang kong gipadalhan og picture nga kanang dato ilang gipangluto kay Happy Father's Day lagi ko no. Ani ako kaniaram ako dun ni. Naaram ako sa Mindanao. So laway-laway lang sa ta mga angel. Laway-laway lang sa ta. Laway ta silang ipanghanda dito mga kaigsunan. Bitaw sa tanang nga mga tatay. Belated Happy Father's Day. Nato pa ning Domingo mga ka-angel. Niya ato sa din pasalamatan ang tanang nga bati nga nato og Father's Day. Ato mga batch, ato mga classmate, ato nga mga katrabaho kaniadto, ato mga silingan, ang ato mga best friend o mga dili best friend, mga kamag-anak. Sige, belated Happy Father's Day niya. Aritas birthday dayon mga ka-angel. Happy birthday! Sa nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw, happy birthday. Sa tanan. Ag katong ugma pa advance sa happy birthday kaninon tanan. Sa tanan natong mga viewers nga nag-birthday karong adlaw, happy birthday. Ag katong mga tatay nga wala ko mabati og Father's Day, happy Father's Day. Tutong ako ka kuan, wala ko ka greet ni tutong og Father's Day. Okay, taas man to ilo lamisa dito nga kining Budol Fight. Belated happy Father's Day, Chip. Itong Chief of Reporters. Si Efren Salasia. Akong i-greet po og belated happy Father's Day. Mga tatay naman sila makaigsunan, pareho-pareho mi. Si Dro Sanoria. Belated happy Father's Day, Dro Pedro Sanoria. Isa pa man, si manager, di pa ni way apel ni kay kuan man di pa man ni sa tatay. Di pa ni sa tatay mga kaigsunan. Ambot kung nasa pagkari siya magtatay. Basig inig-abot na sa kuan. Inig-abot na sa mga hapon. Beta mga ka-angela, sa tanan nagasa ulog silang adlaw natawan karong adlaw, happy birthday. Happy birthday to you. Atong tapuson ang katuang nga pagpanaguban pinagi sa nining nga mga awit mga kaigsunan. Happy birthday. Sa ngalan sa ako mga kauban dire sa studio. Among station manager sa ato ang news director Sin Sulugan, Chief of Reporters Tutong Sambas. Mga reporters sila si Dro Sanoria, Efren Salasia, Chel Telacas, Rick Balebria ang atong correspondent sa Gawas sa Naso. Si Ricky Real ang atong sports reporters mga kain. Mga kaigsunan, ako si Angel Larosa Kiat sundin niya nagpapaalam. Hanto daugmang buntag mga kaigsunan at tangi ang Angel News Patrol afternoon edition alas 4 na magsugod mga kaigsunan. Anyang hapon alas 4 ninyo matunghayan ang Angel News Patrol afternoon edition. Uban ni Angel Ryan Saricolmol. Ako si Angel Rosa Kiat Sondinya. May buntag Pilipinas may gabi og mayong utos sa tanan nato mga sukidya sa may gawasan naso. Dalay go ng Diyos, to God be the glory.